Alam niyo po, kanina nag-share si Loris na merong exhaustion mentally and emotionally. The past few weeks, ako naman po talaga naman pagod na pagod. Physically and mentally gawa ng trabaho. Meron din po ba sa inyo dito na pagod? Buti, nakayanan yung bumangon. Meron po ba din sa inyo mentally exhausted? Okay, I get you. Emotionally drained o financially drained po ba tayo? Grabe yung amen dun sa financially drained. But, maraming salamat sa Panginoon dahil tayo po'y pinalalakas niya at pinagbubuti. Hindi po ba? Can we give Him our best clap offering? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Well, hindi po yan ang ating topic for today. Pero alam ko nakatatagpuin po tayo ng Panginoon, ano man ang iyong kondisyon ngayon, ano man ang iyong nararanasan ngayon, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, tayo po'y katatagpuin ng Panginoon at ng Kanyang salita. Kaya ready na po ba tayo to receive the word? Tanungin niyo nga po yung katabi, ready ka na ba? Mapalo. Ay hindi, ma-encourage at ma-transform. So as we go on, tayo po'y saglit na manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo po sa amin. Kaya kami nagpapasalamat, Panginoon, sa buong isang linggo na kami po'y iyong pinagtagumpay. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Hindi na po kami magre-reason out. We are wrong, we hurt you. Kaya Panginoon, kami po iyong patawarin, pakalinisin nang wala pong humadlang sa aming pakikinig ng iyong salita. Kami po'y umapawing niyo ng iyong pag-ibig, i-reveal niyo po, Panginoon, ang iyong sarili sa amin, at i-reveal niyo po ang iyong salita, Panginoon, na magbabago sa amin. Nandirito po kami upang hindi po maging relihiyoso. Nandirito po kami para makilala ka, maitaas. At ganun po magkaroon ng transformation ng aming buhay as we follow you. Panginoon, ikaw lamang po ang maitaas. Si Jesus lamang ang maihayag. Holy Spirit, you have your way. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody say, Amen. So our topic for today is called, Why? Sige nga po, basahin nga po natin. Ano daw? Why discernment matters. Ano na po ang goal ng topic na pong ito ay i-expose, ilantad, yung mga ginagawa ng kaaway ni Satan sa ating buhay na pandaraya, panloloko. At malaman po natin, maunawaan at magamit kung ano ba yung discernment. No? Para po tayo ay mag-mature spiritually. Tayo po ay lumago sa ating pananampalataya at magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Ngayon, ako po ay lumaki ba ako? Lumaki sa simbahan. Lumaki po ako sa tahanan na ang mga magulang ay Kristiyano, ang tita ay Kristiyano, ang lola ay Kristiyano. And since 5 years old, nandito na po ata ako sa Lighthouse, na dati ay Tabernacle of Faith. And lagi ko pong naririnig yung salitang nadi-discern ko. Ito ang aking discernment. And at the back of my mind, ano ba yung discernment? Kayo po ba alam niyo kung ano yung discernment? Sige. Andito pa po ba kayo? Umpisa pa lang po tayo. Alam po ba natin kung ano yung discernment? Alam mo, na-realize ko lang na many Christians ay nalilito kung ano ba ang discernment. No? Merong pagkalito, hindi po yan, ang discernment po ay hindi assumption. Hindi ka nagpalagay mo lang. No? Sa palagay ko o sa tingin ko, ganito siya. O sa tingin ko o palagay ko, ganito yung nangyayari, ganito yung sitwasyon. O ganito ang pipiliin o hindi po siya assumption, hindi po siya suspicion. So, ano ba talaga ang discernment? Ang discernment po ay isang, ano daw po? God-given ability to recognize truth
from error, right from God's will, from personal or worldly desires. It is closely tied to wisdom, spiritual maturity, and being led by the Spirit. Isipin nyo na lang po. Tatagalogin ba natin? Well, ang discernment po in Greek word ay ibig sabihin ay pagsusuri, pagsiyasat. Sinisiyasat mo, ini-examine. And ang discernment po ay bigay ng Diyos na abilidad. Ano pa bang ibang word ng abilidad? Kakayahan. Ayan. Kakayahan na makita po natin at makita po natin yung kaibahan ng katotohanan sa hindi katotohanan. Makita po natin yung kaibahan ng mali sa tama. Makita po natin yung kaibahan ng ano yung kalooban ng Diyos at ano lang yung personal mong nais. Yun ang discernment. Alam niyo po, isa sa mga weapon o pinaka-weapon ni Satan o ng kaaway ay ang deception. Sabihin niyo nga po, deception. O pangdaraya. No? Siya po ay tuso. Hindi obvious na ikaw ay kanyang dinadaya. Hindi mo minsan mahahalata na ikaw ay dinaraya na. Dahil kung nahahalata mong dinadaya ka, hindi ka naman nadadaya noon, malamang, di ba? But Satan's weapon is deception. So hindi obvious, subtle. Hindi naman siya dumating sa buhay natin na, hello, Michelle, bubudulin kita today, ha? Ready ka na ba? May ganun ba kayo? Nadaya kayo pag ginanon. Hindi po, di ba? Hindi siya obvious. Siya po ay subtle. Kaya kung wala po tayong discernment, tayo po ay madaraya. Madadaya. Sabihin nga po natin, discernment. So para po makita, and the next po ay, ano pa po bang ibig sabihin ng discernment? Ito po ay, it is not only knowing what is right from wrong, but also identifying what is right from almost right. Alam mo, madali naman makita kung ano yung tama, ano yung mali. Pero mahirap piliin kapag ang choices ay tama at mukhang tama. Pag may discernment ka, alam mo kung ano yung tama at mukhang tama lang. Yun ang tinatawag na discernment. Because Satan, our enemy, this guys, nagkakatawang ano ba siya? Sabi nga po sa Bible, mukha siyang angel of light. Hindi siya yung magpe-present sa'yo na mukhang may sungay, may buntot. Tama ba? Same with the situation. Minsan mukha siyang blessing, mukhang maganda, mukhang tama, pero in disguise lang pala. Na-notice niyo po today, sa panahon po natin ngayon, na kahit ikaw naman ay nagsasabi ng tama, ng mabuti, pero kung ang karamihan ay dinidislike ka o hindi agree sa sinasabi mo, ikaw ang nagmumukhang mali. Example po natin dyan si Jesus. Si Jesus po ay Messiah. Pero wala pong maraming Jews, maraming Israelites na hindi naniniwala siya ay Messiah. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi Messiah ang Diyos. Hindi Messiah si Jesus. And what we want to remember, sabihin mo po sa iyong katabi, tandaan mo. Tandaan po natin na hindi dahil maraming nag-a-agree, ibig sabihin ay tama na. Hindi dahil maraming nag-a-agree, pleasing na sa Panginoon o honoring na sa Diyos. Hindi ibig sabihin na majority agrees, ibig sabihin kalooban na ng Panginoon. Kaya at the end of the day, hindi po tayo pwedeng makadepende lamang sa, kasi ang dami nila So tama na sila. Kailangan po natin ng discernment. We need to know, we need to identify, ano ba yung tama at sa mukhang tama lang. Alam niyo po, pag tayo po ay kulang ng discernment, if we are lack of discernment, sinasabi po daw po dito ay, tayo po ay spiritual immature.
spiritual immature. Dahil pag tayo po ay lumalago sa Panginoon, kay Kristo, kasama po noon ang pagkakaroon ng discernment. So madali mo nang mahihiwalay kung ano yung tama sa mali. Obvious naman na po, di ba? Ambisyo, tama po ba o mali? Ang pagsisinungaling, tama po ba o mali? Ang pangangalunya, tama po ba o mali? Kita na po agad natin, di ba? Obvious. Pero minsan, may mga atake po ang kaaway na mukhang blessings. Magandang opportunities. Doon ka napapaisip, tama ba to? Kukunin ko na ba tong opportunity na to? Tong offer na to? Minsan ang atake sa'yo ng kaaway, relationship na parang okay. Na parang tama. Nakala mo walang sabit. O prinsipyo na parang tama. Ano ba yung mga prinsipyo ng mundo ngayon na parang tama? Narinig nyo na ba, youth? Follow your heart. Sino po nakarinig na po dito, sundin mo ang iyong puso? Sige, sabihin nyo na lang, okay, naintindihan ko, sa katahimikan nyo po. Hindi ako sanay, natahimik kayo, lighthouse. Sa mundo pong ito, ang sinasabi ng mundo, follow your heart. Sundin mo ang iyong puso. Pero, sabi nga nila, kung saan ka masaya, gawin mo, basta wag kang nakakaapak ng tao. Nakakaapak? O nakakasakit ng iba. Pero what if, sa pagsunod natin sa ating puso, nasasagasaan natin ang Diyos? We need discernment. Kailangan po natin ng discernment. Ang sabi po sa Bible, ano daw po ang puso? Deceitful. Deceitful. Manloloko. Hindi mo maintindihan. Tama ba? Ang puso nyo ba naiintindihan nyo? Kanina lang malumanay ka, tas ngayon galit ka na. No. Kanina mukha ka pang Disney princess. Naging dragon ka na. Hindi mo maintindihan yung puso mo. Kanina, yung in-add to cart mo, pula. Naging blue. Naging red. Naging yellow. Sabi ng Bible, heart is deceitful. Ano po ang tamang prinsipyo? Guard your heart. Kaya po, sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang magpapadeceive. Kailangan ng discernment. Alam niyo po, ang discernment, tinutulungan po niya tayo na, sige po, i-slide na. Next slide na po. Next slide, please. Discernment help us, ano daw pong una? Make a wise decision. Araw-araw po, humaharap tayo, kumakaharap sa maraming desisyon. Tama po ba? Araw-araw meron tayong pinipili. Sa mga may asawa, araw-araw po tayong may pinipili. Mga asawa, parang ayaw nyo nang piliin ngayong araw na to. Araw-araw meron tayong dapat piliin. Diba? May mga simple and minor decisions tayong ginagawa. Anong susuotin natin ngayon? Kapag decision kayo, pinili nyo yung mga damit nyo ngayon. Anong unang gagawin? Maglilinis ba ng bahay? Maghuhugas ng pinggan? Maglalaba ba? Magluluto ba? Pumipili ka. Pinipili mo ano yung tinatanggal mo sa budget para magkasya. Anong tinatanggal natin sa budget? Yung mga pamain natin. Huwag na naman pamain. Pero meron din naman tayong mga decisions sa buhay na major. Major decisions. Ano ba yung mga major decision? Paano natin susolusyonan ng problema? Kasi pipili ka dyan kung anong solusyon ang gusto mong gawin. Hindi ba? Yung mga life transitions. Nakahapon lang single ka, tas nung gabi, married ka na. Di ba, Benjo and Jen? Paano natin kakaharapin yung mga life transitions? O yung sa mga may relationship, magpro-propose na ba ako? O maghihintay pa ba kami? Kung kasabayan nyo si Katniel, mas malayo na kayo na naghiwalay na si Katniel, baka naman
Magtanong na kayo kay Lord, magpropose na ba ako o hindi ko na lang siya pipiliin? Ano pa po mga major decisions in life sa mga ating mga estudyante? Sino po mga estudyante? Ayan, doon pala. Sorry, doon ako nakatingin eh. Yung mga course to take. Di ba? Ang hirap kasi isipin anong gusto mong course para sa trabaho mo in the future. Sa may mga trabaho, yung career, mag-i-stay ba ako? Hindi na ba ako mag-i-stay? Hihintayin ko ba ang December bago mag-level up? Mga ganong bagay. No? Ano ba yung business na itatayo mo? Mga major decisions. And discernment, kung meron po tayong discernment, matutulungan po tayong pumili ng wise decision. Ano po yung wise decision? Ito yung mga decisyong walang pagsisisi sa huli. Pag sinabing matalinong desisyon, walang bad effect sa sarili mo at sa mga taong nakapalibot sa'yo. Pag sinabi mong wise decision, walang consequences. Napag-isipan ng mabuti, may karunungan, ayon sa naisin ng Diyos. And discernment can save you from choosing wrong decisions. Number 2, ano daw po paano po tayo tinutulungan ng discernment? Grow in our faith. Kasi magre-rely tayo sa karunungan ng Panginoon. At kapag tayo po ay may discernment, mayroon pong paglago sa pananampalataya. Ano pong number 3? Live an authentic life. Pag po may discernment, wala kang tinatago. Wala kang sinisikreto. Wala kang dapat ika-conscious. No? Hindi mo kailangang magtago. No? Wala kang tinatagong mga bagay-bagay na ginagawa mo. Wala kang tinatagong sikretong relasyon. Tama po ba? Tanong niyo nga po sa iyong katabi, may tinatago ka ba? Kailangan mo ng discernment. Sige po, bibigyan ko po kayo ng chance para pong nag-usap-usap na kayo. And last, pwede na po ba ako sa last point? Tinutulungan po tayo ng discernment na ano daw po? Avoid deception and wrong people. Pag po tayo may discernment, tayo po ay nakakaiwas sa pandaraya, panloloko, at sa mga maling tao. Alam niyo po, don't get me wrong Hindi po ibig sabihin na kapag may discernment ka, perfect ka. Hindi po ganun yun. Pag may discernment ka, nagiging malinaw lang sa'yo kung anong dapat piliin sa buhay, anong dapat tahakin. Nagiging mas malinaw lang sa atin kung ano ba yung mga bagay na tama, bagay na mali. Mga mabuting gawin, hindi mabuting gawin. Pag may discernment, kaya po natin piliin yung dapat natin piliin. So, why discernment matters? Bakit ba importante ang discernment? Bakit importante na masiyasat natin ng mga bagay-bagay? Bakit importante na meron tayong discernment? Una pong reason ay because the world is full of lies and confusion. Alam niyo po, madaming offer ang mundo na mukhang mabuti, sounds na mabuti, no? Magandang pakinggan, mukhang maayos, pero kapahamakan pala ang dala. Kaya naman, tayo pong mga Kristiyano, pinakamahalaga po talagang matutunan na tayo ay may discernment. At dapat lang nating maunawaan ang kahalagahan ng discernment sa ating buhay. Bakit? Dahil hindi lahat ng offer ay para sa'yo. Hindi lahat ng nakabukas na pinto ay dapat mong pasukin. Hindi lahat ng relasyon na dapat meron ka. Hindi lahat ng course dapat mag-enroll ka, baka hindi ka na natapos. Nawala na yung parents mo, nag-course ka pa ng nag-course. So hindi lahat ng course dapat mo i-enroll. Hindi lahat ng tao, sadly, at hindi lahat ng kaibigan ay totoo. Not everything we hear, not everything we see is true.
Lalo na po ngayon, naalala niyo po back nung mga pandemic, kasi nauso po dyan yung Lazada, Shopee, baka naman nanonood kayo. yung meme na expectation versus reality. Na ang ina-expect mo, ang darating sa'yo ay laptop, ang dumating sa'yo ay simento o bato. No? Hindi po lahat ng nakikita natin, naririnig, ay totoo. Marami pong fake news. No? Marami pong fake videos. Kung wala po tayong discernment, maliligaw tayo. Kung wala tayong discernment, mauubos ang pera nyo, kaka-Shopee, kaka-Lazada. Number 2, why discernment matters. Not everything sounds spiritual is from God. Hindi po lahat ng napapakinggan nyo sa social media, hindi porket nakapaskil yan dyan sa IG, ay galing sa Panginoon. Sounds spiritual, kasi meron pong mga messages na hindi po ayon sa nasusulat sa Bible. Kaya kailangan po natin ng discernment para po masabi natin, malaman natin, ma-identify kung ano yung difference ng message na nakikita po natin, naririnig sa iba, difference niya kung anong nakasulat sa Biblia. Kaya naman, palagi po namin ina-urge sa inyo na magbasa po tayo ng Bible. Hindi po tayo pwedeng laging tuwing linggo lang makakapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan niyo pong basahin ng Biblia. And number 3, bakit daw po mahalaga ang discernment? Because culture keeps changing, but God's truth stays the same. Kapag po tayo may discernment, magbago man po ang henerasyon, magbago man po ang kultura, mananatili po tayo sa katotohanan. Dahil ang salita ng Panginoon is forever true. And last, bakit daw po importante ang discernment? Dahil life is full of choices. Napag-usapan na po natin yan. Diba? Life is full of choices. And naniniwala po ba kayo na may best ang Panginoon para sa inyo? Naniniwala po kayo na may best ang Panginoon para sa inyo? So mahalaga po na may discernment po tayo para hindi lang po natin mapili kung ano yung mabuti, hindi mapili din po natin yung pinaka-best na galing sa Diyos. Now, dito po tayo mag-e-end sa application. Ito po ay very practical. Kung meron po kayong cellphone, pwede nyo pong i-note. At hinihikayat ko po kayo na pagkatapos po ng service, sa inyo pong pagla-lunch ng inyong pamilya, pag-usapan niyo po. Ganun po ba kayo na pagkatapos ng isang mensahe na pag-uusapan niyo kung ano yung naituro ngayong araw na ito? Sige, silence means no. But, yun nga, I encourage you, pag-usapan nyo ng pamilya mo, at sa mga ministry natin na nag-huddle, no, pag-usapan nyo palalo kung ano ba itong application na ito about discernment. Na, how to be a discerning Christian. Gusto nyo po ba yun, malaman? Parang ayaw nyo na. Gusto nyo ba? How to be a discerning Christian. Number 1 is, know. Sige nga po, basahin nga po natin. Know the Word of God deeply. Meron niyang nakalimutang word na deeply. It is know the Word of God deeply. Alam niyo po, hindi natin may expect na makapagpasya ng mabuti kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kasi nandito po yung instruction. Dito po nakabase kung ano yung tama, ano yung mali, ano yung katotohanan, ano yung kasinungalingan, ano yung tama at mukhang tama. So hindi mo may expect na makakapagpasya ka ng mabuti, ng tama, kung hindi po natin alam ang Bible.
hindi po natin inaaral at binabasa. Alam niyo po, babalik at babalik at babalik pa rin tayo sa salita ng Diyos. Dahil dito po nakaangkla ang ating buhay sa kanyang salita. Ito po yung basihan ng totoo at tama. Wala po yung gray area. Alam niyo po yung gray area, yung hindi mo maintindihan, ano ba sabi ni Lord? Oo ba to? Hindi ba to? Hindi ba to? Sa Bible, ang yes ng Lord, yes. Ang no ng Lord, no. Hindi ka na mag-iisip, yes ba to? No ba to? Diretso, straightforward. Walang gray area. Hindi ka malilito, makakapili ka agad. Sabi nga po sa Hebrews 4 verse 12, ano pong sabi sa Hebrews 4 verse 12? Tayo po atin pong basahin. Alam niyo po, pag tayo yung nagbabasa ng Bible, hindi lamang po natin inaaral ng salita ng Diyos, kundi ini-expose niya, nilalantad niya kung ano ba talaga yung nasa puso mo. Ano ba yung mga ninanais mo? Na akala mo, kailangan mo, yung pala greed na. Doon makikita kung ano yung, ano ba, yung deepest, innermost desires na nating mga tao. And by that, makikita mo ano ba yung dapat mong piliin sa buhay. Na hindi lamang nang dahil sa selfish ka o dahil gusto mo ng instant gratification, but you know the Word of God and we go with the Word of God. So, kung example, hindi. Ano ba yung tawag doon? Test? Ito po ay test. Ito po isang test. Wala po itong premyo, pero may test. So, kung hindi po naaayon yung opportunity, naaayon yung relationship, naaayon yung career mo, naaayon yung mga kaibigan mo sa salita ng Diyos, no ka ba doon or yes ka ba doon? Kailangan po natin ng discernment. Church. Dapat automatic no. Kapag ang isang bagay hindi nakalinya sa salita ng Diyos, automatic, hindi pwede. Hindi pwede. Sabi mo nga sa katabi mo? Hindi pwede. Pag hindi po nakalinya, nakaayon sa inyong conviction, sa inyong belief, sa inyong pananampalataya, hindi po tayo pwedeng mag-yes sa mga bagay na yun. Kasi po ang isa pong strategy ni Satan, tinitwist niya po yung salita ng Panginoon. Yan po yung ginawa niya kay Adam and Eve. No? Ginawa niya rin yan po kay Jesus. Kaya panghawakan po natin ng mabuti ang salita ng Diyos dahil si Satan is after our strength, our testimony, our belief system. Kaya church, Lighthouse of Asia, palagi po tayong magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos. Huwag po tayong, makadepende lang sa YouTube, sa IG, na nakapost lang yung verse, okay na yun, Lord. Aralin po natin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ay nagbibigay ng kaliwanagan, sabi nga po dun sa unang slide nga po, sa Psalms 119, na ito po ay liwanag o tanglaw sa ating patnubay, landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ito po yung nagbibigay ng kaliwanagan sa atin, ng directions, kung paano po natin i-handle ang lahat sa ating buhay. Next, practical application. Paano po maging discerning Christian? Ano daw po? Number 2. Sige po, sabay-sabay po tayo. Stay in constant prayer. Ano nga pong sabi sa ating verse Santiago 1 verse 5? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana
at hindi nanunumbat. Alam niyo po, yung mga mapamanalangin tao, sila po ay may discernment. Prayerful people have discernment. Palagi kasing kausap ang Diyos. Pag palagi mong kausap ang Diyos, meron kang karunungan. Dahil ang Diyos ay puno ng karunungan. Ngayon, kung hindi mo alam anong pipiliin, anong gagawin sa buhay mo, kung hihinto ka na ba dyan sa ginagawa mo o hindi ka ba, o magpapatuloy ka ba dyan, wala kang wisdom. Ano daw pong sabi? Humingi. Ano pong sabi ng Bible? Humingi sa Diyos ng karunungan. Dahil hindi po lahat ng maganda ay tama. At hindi naman lahat ng mukhang hindi maganda sa panlabas ay mali. So kailangan mo ng wisdom. Number 3, how to be a discerning Christian. Seek godly counsel. Alam niyo po, hindi weakness. Hindi po, anong Tagalog ng weakness? Kahinaan. Salamat po sa inyo. Kayo ang aking godly counsel today. Hindi po kahinaan ang humingi ng payo. Pero syempre, yung payong hihingin mo, dapat godly at biblical. Hindi ka naman pwedeng payuhan lang ng kung ano. Hindi po yan godly counsel. At alam niyo po ba, hindi po pwedeng tayo po ay lagi lang nakarely sa ating sariling karunungan. Kailangan po natin ng mga tao. Meron po ba kayong inner circle? Meron kayong mga tao na kaya mong lapitan at hingan ng payo? Meron po ba? Ipapanalangin natin na magkaroon kayo. Kasi kailangan po natin yan sa buhay. Yan po ay biyaya ng Diyos kapag may mga kaibigan kang totoo, sumusuporta sa'yo pag tama ka, wina-warningan ka pag mali ka. Meron po ba kayo nun? You are blessed kapag meron kayong taong mga ganun. Guidance counselor. Meron kaming guidance counselor. But, alam niyo po, ang kwento ko, nung katapos ko po mag-graduate from college, syempre gusto mo na agad magtrabaho. Ano ang goal ng mga bagong graduate? Magtrabaho. Magkaroon ng trabaho. So, ang dami ko pong in-applyan. Nandun po ako sa Ortigas area. Meron po doon, nagbibigay ng leaflets for work na we are hiring. So, galing po ako sa isang interview maaga pa, mga tanghaling tapat. And papauwi na po sana ako nung nakita ko siya nagbibigay ng leaflet na job hiring. So, bilang naghahanap ng trabaho, kinuha ko po yung leaflet, sabi niya, malapit lang ang office. Alam niyo na ba kung saan papunta to? Hindi ba? Okay. Malapit lang ang office. So pumunta po ako sa office, fill up ng mga information and all, nagkaroon ng initial interview, nagkaroon pa kami ng exam, and then sabi sa akin nung final interview na agad, kalahating araw lang. Final interview, na we have this position, area manager. Area manager. Ang sabi niya sa akin, para magkaroon ka ng ganitong posisyon, kailangan mo magbayad ng 1,500. Alam niyo na agad, di ba? Na-discern niyo na agad. Alam niyo na agad na nasa mali na ako. Alam niyo na agad, masama to, Michelle. Pero hindi ako nag-seek ng godly counsel. Kasi minsan, pag hindi tayo nagsisik ng godly counsel, o ng mga payo ng mga nakapagtrabaho na, ng marami ng beses, marami ng experience, meron po tayong tunnel vision. Kasi focus ka sa goal. Ang goal ko po nun, magkatrabaho. So kahit magbayad ako ng 1,500, basta may trabaho ko, area manager pa ako. Oh. So kinabukasan, nagbayad kami ng 1,500, nagkaroon kami ng orientation. Ang sabi doon, kapag wala kang nakuhang kliyente, wala kang sahod. So ano ko nun? May trabaho ba ako o ano ba ako doon? Napaisip ako eh. Doon ka lang yung enlighten ka, para kang sumakses eh.
Na-enlighten ka sa imagination mo. And ang mali ko doon, pinakita ni Lord, hindi ka nagtanong. Hindi ka naghumingi ng advice, ng payo. Hindi ka ano ba yon? Yung hindi ka nagkwento. No? Kasi focus ako sa goal eh. Area manager, kaka-graduate lang. Oh. And that's what I'm telling everyone. Minsan, pagka may desire tayo, gustong-gusto natin, desperado na tayo, ayaw na natin makinig ng ibang advice, ng payo. O hindi po tayo humihingi ng advice sa iba. Pero kung ikaw ay discerning Christian, you seek godly advice. Kasi pag may discernment, at kasama yung mga taong may discernment din, maaalis ka sa distraction. Mapoprotektahan ka. So yung akin, charge to experience. Okay? Charge to experience. Natuto po ako doon. Hindi na po naulit. So lahat na nagbibigay ng leaflet, nagkaroon ng trust issue pala. Anyway, last, how to be a discerning Christian is guard your heart and mind. Alam niyo po, maging careful po tayo sa lahat ng mga social media na ating pinapanood. Maging careful po tayo sa lahat ng ating mga pinakikinggan. Maging careful po tayo sa environment na inilalagay natin ang ating mga sarili. Kasi naka-epekto po yun sa ating mga kaluluwa at spirito, sa ating puso at isipan. It affects our heart and our mind. Kaya nga, kung mapapansin niyo po ngayon, mas marami po ang may anxiety. Pero scroll ka lang ng scroll, social media. Tapos doon nakikita mo, nabangga, nagkabanggaan. You tell me. Mga ganon. May mga anxiety na nag-aano rin yung mga insecurities kasi bakit sila may malaki ng bahay, meron ng ganitong naipundar, nagkakaroon ng covetousness, ng materialism. So kung hindi po tayo careful, hindi po natin i-guard ang ating mga puso at ating mga isip, maapektuhan po ito. At if you are a discerning Christian, lagi kang nakaantabay, lagi kang nakagwardya sa iyong puso, sa iyong isip. And lastly, to encourage you today, dami nyo na siguro encouragement. In Proverbs 3, sa Kawikaan po, 21 to 24, it says, "My child, Lighthouse of Asia, don't lose sight of common sense and discernment. Hang on to them, for they will refresh your soul. They are like jewels on a necklace. They keep you safe on your way, and your feet will not stumble. You can go to bed without fear. You will lie down and sleep soundly." Huwag daw po nating hayaan mawalan ng discernment at common sense. Kasi bakit? Pag po tayo walang discernment, common sense, madalas po tayo ay maluloko, madaraya. Madalas po may impluwensyahan po tayo ng mga bagay-bagay na hindi po dapat maimpluwensyahan tayo. Kung wala po tayong discernment or common sense, tayo po ay magdidesisyon lamang out of our feelings. Kung anong nararamdaman mo ngayon, out of our emotions. Kung wala po tayong discernment at common sense, marami po tayong desisyon na pagsisisihan. Kung wala po tayong discernment, common sense, lagi po tayong dadaan sa mga unnecessary pain, unnecessary sugat na dapat wala ka namang sugat. Pero anong sabi po dyan sa Proverbs 3, 21 to 24, na kapag po tayo ay may discernment, panghawakan niyo po daw yun. Yung common sense, panghawakan niyo daw po yun. Huwag pong mawawala sa inyo yun. Kasi ikaw po ay hahaba at magkakaroon ng magandang buhay. Gusto niyo po ba yun? Ikaw po ay magkakaroon ng proteksyon, ng kaligtasan sa anumang kapahamakan. Magiging mahimbing ang inyong tulog. Sinong gusto mahimbing ang tulog? Panghawakan niyo po yung common sense and discernment. Sabi pa po doon, ikaw po ay
magiging matapang, walang takot, walang kinatatakutan, wala kang anxiety, wala kang iniisip na kung ano-ano. If you have common sense and discernment. Sino po dito pagaganahin na ang discernment sa kanilang buhay? Amen? Alam niyo po, you may be facing difficult choices today. May mga dapat kayong piliin. May mga dapat kayong, gagawin ko na ba to? Hindi ko na ba to gagawin? Meron po kayong dapat pagpasyahan. Remember, tandaan po ninyo, church, nais po ng Panginoon na protektahan tayo. Mahal niya po tayo at di niya po tayo pababayaang gumawa ng mga desisyon na ikasisira ng ating buhay. Pero alam niyo po, ang dapat, piliin natin ang Diyos. Piliin natin siya araw-araw. Piliin natin yung kanyang way, ang kanyang will, ang kanyang kalooban. Sundin po natin siya. At hayaang maging Panginoon ng ating buhay. Dahil, alam niyo po, sabi nga po sa Proverbs o sa Bible, na ang lahat po ng righteous ay hindi pababayaan ng Panginoon. Lahat po ng nakadepende sa Kanya, lahat po ng nagtatapat sa Kanya, lahat po ng pinipili siya ay hindi pababayaan. Can we all stand and give the Lord, our good Lord, our praise?